At ito po ay may kinalaman patungkol sa offerings and priestly duties. So kung yung mga mamamayan ay mayroon tungkulin upang sila ay maghandog sa Diyos ng mga natutunan na natin, no? Ng ola, ng mingka, ng seva, ng hataat, at ng asyam. Ang mga priest o yung pong mga saserdote, yung mga naglilingkod sa templo, ay obligado rin sila na bagamat kabahagi ng kanilang tungkulin ay mag-officiate nung paghahandog ng mga mamamayan, sila din bilang mga tagapaglingkod sa templo ay meron tungkulin na maghandog din sila nung burnt offering, nung grain offering, no, yung ating pong peace offering, yung reparation offering. So sila man ay meron din pong tungkulin na dapat nilang gawin. At ito na po yung ikahuling bahagi ng tungkulin ng mga priest na kanilang dapat gampanan. And then next Sunday po ay tatalakayin natin yung ordination na, no? I-ordain na yung kauna-unahang high priest ng Israel na si Aaron, at ganun din ang kanyang mga anak. Yun naman po ang magiging tema natin. Okay? So, bago po yan, tayo po ay manalangin sandali. Aming Ama at aming Diyos, aming Panginoon, sama-sama po kami bilang magkakapatid at iyong mga anak na lumalapit sa iyo sa mga oras na ito ng bahagi ng aming panambahan. At hinihiling namin na ang bawat isa sa amin ay bigyan mo ng kaliwanagan sa iyong mga salita. Buksan mo ang aming mga isipan at bigyan kami ng pangunawa. Tulungan mo po ako, ang iyong lingkod na tagapagpaliwanag, tagapaghatid ng iyong mabuting balita. At ganoon din po ang aking mga kapatiran na tagapakinig sa mga oras na ito. Salamat po, O Diyos, sa pribilehiyo na ipinagkaloob mo sa amin upang kami ay makapag-aral ng iyong salita. Salamat din, O Diyos, na kami ay pinahintulutan mong mabuhay sa araw na ito. At dalangin po namin na ang aming buhay ay mailaan namin sa pagsamba sa iyo, sa paglilingkod sa iyo. Maraming pong salamat, O Diyos, at sa iyo po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen. Amen. So, ang ating pong tatalakayin, again, as I have said, yung priestly duties. Last part ng priestly duties. Dito po tayo nagtapos nung nakaraang linggo. In verse 18, it says, in Leviticus chapter 7, if any of the meat of the sacrifice of his peace offering is eaten on the third day, the sacrifice will neither be accepted nor credited to the person offering it. Rather, it will have become a disgusting thing. And whoever eats it will bear the consequences of his wrongdoing. Nakita po natin yung importance ng obedience sa kanila. At hanggang sa patuloy na pag-aaral po natin ng Leviticus, this will be given emphasis, yung pong obedience. Yung pong paghahandog nila, bagamat ganun po siya kadetalye, ang nais ng Panginoon na ituro sa kanila doon ay ang kanilang pagsunod. Dahil sa loob ng mahigit 400 taon, sila ay alipin sa Egypt. At hindi sila nagkaroon ng kalayaang sumamba sa kanilang Diyos. At sila ay pinamunuan ng isang Pharaoh. At ito ang kanilang exposure, ito ang kanilang nakita. Kaya para sila ay maturuan ng kung ano ang gusto ng Diyos, kailangan magbigay ng mga detalyadong instruction ang Diyos sa kanila. At ang isa po doon ay itong binasa natin na
may mga handog sila na pwede nilang kainin yung bahagi noon, pero allowed lang silang kainin ito ng within 2 days, and on the 3rd day, hindi na nila pwedeng kainin. Kahit na siya ay pwede pang kainin, hindi na nila pwedeng kainin yon dahil yun ang utos ng Diyos. The moment na sila ay sumuway at lumabag sa utos ng Diyos, yung lahat ng kanilang sacrifices mababaliwala. Kaya ganoong kahigpit ang bilin ng Diyos sa kanila na sundin kung ano ang ipinag-uutos ng Panginoon. No? So, because God is teaching them obedience. Moving forward, in verse 19, it says, "Meat which touches something unclean is not to be eaten, but burned up completely. As for the meat, everyone who is clean may eat it." Sabi po doon, meat which touches something unclean is not to be eaten, but burned up completely. Kung natatandaan niyo po sa ating pag-aaral, the moment na dinala na nila yung kanilang handog na hayop doon po sa tabernacle or doon sa templo, it is considered as God's property. And once it is considered as God's property, then it is to be treated with holiness because it is now holy to the Lord. At yung pong offering na yon, hindi dapat siya madampian man lang ng something unclean. For example, yung tao mismo ay unclean. Hindi niya na pwedeng hipuin yon. Na siya, at yun ay kumbaga magiging unclean na yung pong meat na i-offer na yon at hindi na pwedeng ihandog at yun po ay kailangan ng sunugin completely at hindi nila pwedeng kainin yung bahagi noon. Okay? So, sabi po doon sa verse 20, "But a person in a state of uncleanness who eats any meat from the sacrifice of peace offering made to Adonai," tingnan niyo po yung parusa sa kanila, "will be cut off from his people." Ano ibig sabihin po nung will be cut off from his people? It's either he or she will be executed, or siya po ay itataboy palabas doon sa kanilang bayan na hindi na siya pwedeng bumalik. So the moment na sumuway sila doon sa utos ng Diyos, it's either they will be executed or they will be thrown out of their camp at hindi na sila pwedeng makabalik. Kaya talagang susundin po ng mga tao. Anong principle na nakikita po natin dito mga kapatid na gustong ituro sa atin ng Panginoon? Ang kasalanan po ay nakakahawa. Kaya bagamat sa panahon natin, wala na po tayo ng mga hayop, wala na tayo ng mga grain na inihahandog sa Diyos. But still, the principle remains the same. Any uncleanness can contaminate you. Kaya mahalaga po yung, as Christian, mahalaga po yung kung sino yung ating mga taong sinasamahan. Hindi naman po masamang makihalubilo tayo sa mga hindi mananampalataya at dapat lamang. Hindi natin dapat i-isolate ang sarili natin at tratuhin natin sila'y marumi dahil sila'y mga hindi mananampalataya at hindi na tayo makihalubilo sa kanila o makisama. Hindi na tayo makikain sa hapagkainan kasama sila. Yung ating mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, kaopisina, kaklase. Hindi po naman ganun. At mas maganda pa nga po na kung ito ay magiging opportunity natin na tayo ay makapag-share sa kanila ng gospel. So ang sinasabi po rito ay hindi tayo sasang-ayon, hindi tayo makikisama pag alam na nating kasalanan na ang ginagawa. Kaya maging maingat din tayo dahil nakakahawa ang kasalanan.
No? Nakakahawa yan. It's contagious. Kaya minsan, hindi mo napapansin yan na dahil sila yung araw-araw kasama mo, sila yung araw-araw katrabaho mo, sila yung araw-araw kausap mo, hindi mo namamalayan kung ano yung ginagawa nila, ginagawa mo na rin. Kung ano yung salita nila, sinasalita mo na rin. Kung ano yung mga gawin nila, ginagawa mo na rin. Lalo na, di ba, kapag ka under peer pressure, na parang ikaw lang ang naiiba, at sila lahat ginagawa yun, ikaw lang ang hindi. Now, kung alam mo natin na ito ay kasalanan, then it doesn't matter kung ikaw lang ang hindi gumagawa. After all, you are not there to please them, you are there to please the Lord. At siya ang susundin mo. So, wag mong hayaang ikaw ang mahawa sa kanila, mas maganda kung sila ang mahawa sa iyo sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kaya, kung alam po natin na kasalanan na, hindi na nakalulugod sa harapan ng Diyos, yung kanilang mga ginagawa, pananalita, no? Yung mga actuations and all that, then we have to excuse ourselves. Dahil baka tayo ang mahawa. Dahil ang kasalanan, nakakahawa po yan. At hindi nakakalugod sa Diyos yan. At kung paiiralin ng Diyos yung kanyang patakaran noong panahon ng Leviticus, noong panahon ng sila ay sa wilderness, then ang sintensya po doon ay kamatayan. You will be executed. No? So, dito ay makikita natin, mga kapatid, ang seriousness ng sin. Actually, this is what is being pictured in the book of Leviticus. The seriousness of sins and the importance of obedience. And until now, even in modern times, hindi yung nagbabago yung principle ng Diyos na yon. Kung ang kasalanan ng panahon nila ay ganun kaseryoso, panahon pa ni Eva at ni Adan, hanggang ngayon ganun din po yun. No? Yung degree ng seriousness ng kasalanan noon ay ganun din ang degree ng seriousness ng kasalanan ngayon. Now, isa hong mapapansin din natin dito sa Leviticus, paulit-ulit dito, ang ina-address lang ho dito ay yung unintentional sin. Okay? Hindi po ina-address dito yung mga sinadyang kasalanan. Ang in-address lang dito ay yung hindi sinadyang kasalanan. In verse 21, anyone who touches something unclean, whether the uncleanness be from a person, from an unclean animal, or from some other unclean, detestable thing. Natalakay na ho natin, no? Kung papaanong nagiging unclean ang isang tao. At kung ano yung mga unclean animals na tinutukoy. And some other unclean, detestable thing. And then eats the meat from the sacrifice of peace offering for Adonai, that person will be cut off from his people. Re-emphasizing the importance of obedience to God. Otherwise, if you disobey, then you will be executed. At hindi ho namimili ang Diyos dito. Dahil makikita natin sa mga susunod na pag-aaral natin na even yung mga anak nung high priest, yung mga anak ni Aaron, ay pinaslang ng Diyos when they disobey the Lord. Kahit na may mataas na tungkulin sa kanila pong lipunan ng time na yon. Nang sila ay sumuway, yung magkapatid, nang sila ay sumuway sa utos ng Diyos, pinaslang sila ng Diyos. At binilinan si Aaron, huwag kang tatangis. Huwag mong iiyakan ang iyong mga anak. Bigat, di ba? Pinaslang ng Diyos yun. At sinabihan si Aaron, huwag kang iiyak.
Huwag mong iiyakan ang pagkamatay ng mga anak mo dahil sila'y sumuway sa utos ko. Dito din natin ma-appreciate yung grace ng Diyos. Yung mercy ng Diyos. Imagine niyo po kung ngayong panahon natin yan umiiral. Di ba? Mga magulang, damahin niyo sa puso ninyo na pinaslang ng Diyos ang anak niyo at sinabi sa iyo, walang iiyak. Huwag kang iiyak. Kasi pag tumangis ka at umiyak ka, papaslangin din kita. Gaano kabigat yan kay Aaron? But they have to follow. They have to obey. No? At gagawin ng Diyos yun. At ginawa niya. Kung ano ang sinabi niya, gagawin niya. Hindi magdadalawang isip ang Diyos. So let us learn from the principle. Let us not treat disobedience lightly. Let us not treat sin lightly. This is something serious before the Lord. Adonai said to Moshe in verse 22, kay Moses, "Say to the people of Israel, to the whole nation, you are not to eat the fat of bulls, sheep, or goats." Huwag niyong kakainin yung taba. Isipin niyo, pati taba ng hayop, may pakialam ang Diyos, ano? At anong taba po yung tinutukoy dito? May dalawang klase po kasi ng taba ng hayop. At ang isa po, ang tawag doon ay heleb. Yung heleb in Hebrew, ito po yung mga taba galing sa internal organs. At ito ay ginagamit nila para dun sa burn offering. This is intended for burn offering. Yung pong taba ng internal organs. Tayo, kinakain pa natin ng laman loob. Di ba? Ang sarap niyan, sa kare-kare. So, nung time nila, bawal ang kare-kare. They are not to eat the fat of the internal organs. Tayo po, we are not only eating the fat, but we are eating mismo the internal organs. And they are forbidden to do that. It is intended for burnt offering. They are not to be eaten. Pangalawa po, na uri ng taba ay yung tinatawag na shuman. Hindi po suman, ha? Shuman in Hebrew. And ito pong klase ng fat na ito is an ordinary fat found under the skin. So yung fat na tinutukoy po sa verse 23 ay yung heleb. They are not supposed to eat that kind of fat. Those that are found in the internal organs of the animals. They are not supposed to eat that. It's got to be burned at the brazen altar. The fat of animals that die of themselves or are killed by wild animals may be used for any other purpose, but under no circumstances are you to eat it. So yung hayop na namatay sa sarili niya, o kaya naman ay pinatay siya ng wild animals, hindi nila pwedeng kainin yung hayop na yon. Pwede nilang gawin kung anong gusto nilang gawin, wag lang kakainin. Pinagbabawal ito ng Diyos. Why? Because wild animals are considered to be unclean. Kaya nandun pa rin po yung principle, anything unclean that touches something clean will be unclean. So, again, sa panahon nung natin, wala nang mga ganyan, but still the principle is the same. No? Let us not mess up with something unclean. Meaning, for as much as possible, we have to get rid of anything that will contaminate us.
anything na magkakasala tayo, anything na magiging marumi tayo sa harapan ng Diyos dahil sa kasalanan. And marami po yan, no? Sa panahon natin lalo ngayon. Kaya we must be extra careful sa ating pong mga pinapanood, binabasa, sinasamahan, pati sa kinakain. Tingnan niyo po yung susunod dito. For whoever eats the fat of animal of the kind used in presenting an offering made by fire to Adonai will be cut off from his people. Ano kagad, ano? Maximum penalty. Pagka sinuway nila, capital punishment kagad ang hatol ng Diyos. Ito po ay something intentional. Hindi po yan unintentional. Hindi po unintentional na nakain nila yung taba ng internal organs. Dahil alam na alam nila kung alin yung taba ng internal organs at dapat yan ay sunugin. Okay? Alam na alam nila kung yung hayop ay namatay by themselves or yung hayop ay namatay dahil siya ay pinatay ng kapwa niya wild animals, then hindi nila pwedeng galawin yon, kainin. The moment na ginawa nila yon, it has become an intentional sin. Hindi na siya unintentional. And anything that is intentional sin sa kanila is punishable by death. Capital punishment kagad. And the one that will execute that is God Himself. Ang gagawa po nun. And nobody can stop Him. Verse 26. You are not to eat any kind of blood. Hindi na siguro applicable yan sa panahon natin, sabi ng marami. No. Very much applicable po yan. Why? It is because blood had been set aside as the one and only medium to obtain atonement that was ordained by God. Kaya nag-require ito na ang Panginoong Hesus ay mamatay para tumigis ang kanyang dugo. Because even sa kamatayan ng Panginoong Hesus, ang requirement pa rin po ng Diyos Ama ay blood for the atonement of sins. Ang pagkakaiba lang ng Panginoong Hesus at ng hayop, yung hayop po hindi nila kayang i-address yung intentional sin ng tao. Hindi nila kayang i-address yung sin nature ng tao. Ang Panginoong Jesucristo in-address yung intentional at saka yung unintentional sin at yung sin nature ng tao. But still, nag-require pa rin ng blood ang Diyos Ama to pay for all the penalty of sins. At ito po ang bilin ng Diyos. You are not to eat any kind of blood. Sa Binondo, pumunta kayo, may umiinom pa ng dugo ng ahas. Sa mga ibang Asian countries, no? Although I do not know kung may gumagawa nito sa mga Western countries, sa Europe, sa US, pero in the Asian countries, in China, Vietnam, they are drinking blood of animals. Dito sa atin, medyo mas, ang tao, mas maingat kasi inihaw yung dugo. Niluto, di ba? Ayaw inumin ng buhay. Inihaw, tinuhog sa barbecue at tinihaw. I don't know, hindi pa ako nakakain nun. Hindi ko kaya. Nung dinuguan, nung araw, ngayon po talaga totally, I don't eat that anymore. At ang sabi dyan, whether from birds or animals, pansinin niyo po yung nilagyan ko ng underline. In any of your homes. In other translation, ang sabi po doon, in any of your settlements. Ano ibig sabihin po nun? Ang ibig sabihin ng Panginoon sa kanila, kahit saan kayo tumira,
Whether mapunta kayo sa China, mapunta kayo sa Germany, mapunta kayo sa Philippines, mapunta kayo sa Vietnam, sa Malaysia, kahit saan kayo tumira, huwag kayong kakain ng dugo. Na mga kapatid, baka meron pa pong umiinom ng dugo sa inyo. No? Baka meron pa pong kumakain ng dinuguan. Now, hindi lang ho ito biblical, even medically proven na ang dugo po ay napakarumi. Yan po ay repository ng lahat ng dumi ng tao. Lahat ng carrier yan ng kung ano-anong sakit. Ang dami naman nung pwedeng makain, huwag ng dugo. Ha? Mahigpit pong pinagbawal ito ng Panginoon. Ano ho ba ang... kasi baka meron pa no? Hindi ko alam. Baka meron pa ho sa atin Minsan, alam ko po, no? Ito naman ano ko lang, nababalitaan ko lang. Meron pa rin mga patakas. Di ba? Kumakain ng baboy, kumakain ng taba, kumakain ng dinuguan. Alam nyo kung nabuhay tayo nung panahon nila Moses, ang parusa ng Diyos dyan is capital punishment. You will be executed. Now, we might not be executed physically, but because we are violating the very word of God, we are being executed spiritually. And you might not be aware of it. Sinatisfy mo lang yung bibig mo. Yan ang unang pagkakasala ng tao Kaya big deal sa Diyos ang pagkain. Saan unang nagkasala ang tao? At ano ang kauna-unahang Torah ng Diyos? Na unang binayolate ng tao? Huwag mong kakainin yan. Ano ang ginawa ni Eva? Kinain. Bakit? Gustong masatisfy yung flesh Gustong masatisfy yung panlasa. Ang daming prutas doon. Bakit yun? Kung ano yung pinagbabawal, yun pa ang gusto mo. Ipinahamak mo tuloy ang buong sangkatauhan. Kaya lahat tayo po nadamay. Kaya, kung ginagawa man natin sa pamilya natin yan, na patuloy tayong sumusuway dyan, baka po ipinapahamak natin ang mga kasama natin sa bahay. Para lang masatisfy yung ating mga panlasa, yung bibig. Wala namang ibang sinatisfy kundi yung bibig. Hindi ba? Wala namang ibang makain sa bahay niyo at gusto mo pa yung magdadala ng kapahamakan sa pamilya? So it's your choice, mga kapatid. Ako naman ay nandito lang para i-preach. Kung ayaw niyong makinig, it's up to you. Pero, let us listen to the Word of God. Sabi ng Diyos, you are not to eat any kind of blood. Hindi ho nagbabago yan. Titiyakin ko sa inyo, ang Panginoong Yesus hindi kumain ng dugo. Dahil hindi susuway ang Panginoong Yesus dyan. Ang Panginoong Yesus hindi ho kumain ng taba na galing sa internal organ. Titiyakin ko sa inyo, ang Panginoong Yesus hindi kumain ng baboy. Kaya kung sinasabi nating followers of Christ tayo, then sundin natin ang Panginoong Yesus. Amen? Baka nakapagprito na kayo ng pork chop sa bahay kanina.
Pakain nyo na lang sa aso nyo. Now, let's look at the New Testament and prophetic significance of this. Number one, believers are the temple of God. Now, kung ang mga mananampalataya ay siyang templo na ng Diyos, para saan pa ngayon yung templong itatayo? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17, "Don't you know that you people are God's temple? And that God's Spirit lives in you?" Yung po yung dahilan kung bakit tayo naging templo ng Diyos. Dahil yung Espiritu ng Diyos ay naninirahan na sa atin. Ito po ay naganap nung tayo ay nagsisi sa ating mga kasalanan at kinilala natin na ang Panginoong Hesus ang Savior at tinanggap natin siya sa ating buhay. Nagsisi tayo sa ating mga pagkakasala, tinalikuran natin ang ating makasalanang buhay at tayo ay sumuko tayo sa Panginoong Hesus at siya na ang masusunod sa buhay natin. When that happens, tayo po ay naging temple of the Holy Spirit. Ang mga mananampalataya. Kaya sabi doon sa verse 17, "So if anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy, and you yourselves are that temple." So in the eyes of God, you are holy. Because you are the temple of the Holy Spirit. The Holy Spirit lives in you if you are in Christ. So ang question po, dahil ang templo ay muling matatayo sa Jerusalem. Tandaan natin, ito ay itinayo. Di ba? Nagsimula sila sa wilderness, pinatayo ng Diyos yung tabernacle. And then when they entered the promised land in Israel, in Jerusalem, itinayo nila yung templo. Hindi na po tabernacle, templo na. And it was built by Solomon. Pero ito po ay winasak ito. No? Nawasak yung first temple na ito nang sinakop sila ng Babylon. Pero under the leadership of Nehemiah, natayo ho ulit yung templo. Second time. The second temple. Pero nung sinakop po sila ng Rome, no, yung ika-apat na kingdom, sinakop po sila ng Rome, and then in 70 AD, giniba yung templo na yon. Hanggang ngayon, hindi na ho natayo. 2,000 years ago na. Pero according to the Bible, ang templo na ito ay matatayo ulit. Mismong doon sa kung saan siya giniba. Doon sa Jerusalem. Hanggang ngayon po, wala pa yon. Pero, the Bible says na ito ay matatayo at ito ang magiging hudyat na malapit na talagang bumalik ang Panginoong Hesus. Kaya po lahat ng nangyayari ngayon sa Israel, kung sinusubaybayan ninyo, lahat ito ay may kinalaman po dito. Lahat nangyayari sa iba't ibang mga bansa, lahat ng kanilang mga conflict, even ang Pilipinas, lahat ng conflict natin, if it has something to do with Israel, then it has something to do with the second coming of Jesus Christ. The question is, para saan yung templo na itatayo? Wala naman silang gagawin doon kundi magkaroon ng burnt offering, magkaroon ng minka, ng grain offering, maghahandog ulit sila ng seba, maghahandog ulit sila ng hataat, maghahandog ulit sila ng asyam. So if we are now the temple of the Holy Spirit, then why do we need to have a physical temple in Jerusalem? What's the rationale behind? Bakit kailangan matayo pa yun? Ibig sabihin ba nito, babalik tayong lahat doon sa burnt offering, grain offering, itong ola, minka, seba, hataat, asyam, babalik ba tayong lahat doon? Well, if you read the entire Bible, mga kapatid, makikita nyo po na the Bible is not against all of this. Nor was it forbidden in the New Testament. As a matter of fact, even the Lord Jesus Christ, when He was still alive, they are doing this offering when the temple was still standing.
So hindi ipinagbawal ng Panginoong Hesus yan, hindi rin ipinagbawal yan ng mga disciples, ng mga apostles, because they themselves are doing that. It so happened na yung Roman Empire noon, giniba yung templo, kaya natigil ang lahat. Pero ang Bible po is very clear in the book of Revelation, in the book of Ezekiel, that the temple will be rebuilt. For what purpose? Kung tayo na yung temple of the Holy Spirit. Well, mas marami pong tanong yan kaysa sa sagot. Oh. But for now, sabi sa atin, we are the temple of the Holy Spirit. So kaya yung mga offering, na mga burnt offering na yan, wala na po, hindi na ginagawa. Even in Israel, wala na hong gumagawa niya. It is more on, they are just commemorating it, memorializing it, remembering it, but nobody is doing the actual sacrifice. And for all you know, right now, in, kalimutan ko po yung place, in Israel, na ngayon po ay meron ng inaalaga ang 5 red heifer. Ano po itong red heifer na ito? Ito yung baka na kulay pula. Dahil yun lang ang baka na magiging qualified para maghandog pag natayo yung templo. Meron na pong 5 ngayon. Nandoon ho mismo sa Israel. Inaalagaan ng isang babae. At ang requirement kasi ng Diyos, itong red heifer, itong pulang baka na iahandog sa pag-i-inaugurate ng templo, dapat kahit isang hibla ng kanyang buhok ay hindi dapat iba ang kulay. Kaya ini-inspect ho yun. Lahat ng hibla ng buhok, dapat kahit isa walang ibang kulay. Lahat from head to toe, lahat yun hanggang sa kanyang buntot, lahat yun dapat kulay pula. At i-screenin ho ng todo yun bago maihandog yun. Dahil yun ang requirement ng Diyos. And there are 5 right now na inaalagaan po doon. So para saan yun? Because they are preparing for the temple, the third temple to be rebuilt. At meron na pong organization ngayon being led by the Jews, na para lahat ng mga rituals na ito, na sacrifices na ito, ay gagawin nila ulit. Pero mangyayari lang yan kapag meron ng third temple. Pero matatayo po yung third temple na yan. Sabi po sa Ezekiel 40 to 48, isa-summarize ko na lang po kasi mahaba yung chapter 40 to 48 ng Ezekiel. No? The temple and sacrifices have prophetic implications. This is from the book of Ezekiel. At hindi pa ho nangyayari ito. Verse 40 to 42, this is just the summary of it. Ezekiel is given a detailed tour of a massive new temple, including its measurements, gates, chambers, and courts. In chapter 43, the glory of the Lord returns to the temple, and God outlines regulations for worship and sacrifices. Kaya kung sinasabi ho natin na yung tinatalakay natin sa Leviticus ngayon is outdated na yan, it's for the Old Testament, brothers and sisters, in the book of Ezekiel, the only thing that will remain in the second coming is these sacrifices that we are talking about. That they will do again the olah, the minka, the seba, the hataat, and the asham. They will do all these offerings again in the temple. Meaning, i-require ulit ng Diyos ito. Kaya if you think that what we are talking here in Leviticus is not relevant anymore, mga kapatid, then we are not thinking like God. Because in the eyes of God, the things that we are now talking about is still part of the future. And this will happen in the new millennium.
This will happen in the 1,000-year reign of the Lord Jesus Christ. There will be a repetition of the same sacrifices na gagawin. Yan po, sabi ni Ezekiel. Sabi diyan, the glory of the Lord returns to the temple. And he was talking about the physical temple. And God outlines regulations for worship and sacrifices. Ano sa tingin niyo yung sacrifices na gagawin nila doon at worship? Ito ho yung pinag-uusapan natin ngayon, the burnt offering. Kaya magsisimula yan doon sa red heifer in the inauguration of the third temple. Kaya naniniwala po ako na yung pag-aalaga nila ngayon ng red heifer doon is just preparing para lumabas yung perfect na red heifer. In chapter 44, laws regarding the temple, priests, and holiness are established, emphasizing the Levites' roles and restrictions for the Sadducite priests. In chapters 45 to 46, land allocation are set for the priests, and people, along with instructions for sacrifices and festivals. This is future, mga kapatid. So yung mga sacrifices na yon, yung festivals, mangyayaring lahat. Yung kaya po, yung gagawin nun natin dito sa church na memorializing the 7 feasts of the Lord, wala namang ibang piyesta ang Diyos eh. Walang ibang festival ang Diyos, kundi yung 7 feasts. Kaya kung sa tingin ng iba ay makaluma tayo, mga kapatid, advance tayo. Kung sa tingin nila dahil nagse-celebrate pa tayo ng Feast of the Lord, ng Passover, ng first fruit, no? Yung unleavened bread, yung pong sukot, yung pong ating Yom Kippur, kung sa tingin ng iba, outdated na tayo, makaluma tayo, well, they do not know the Bible. Because it's very clear in the scriptures, as prophesied by Ezekiel, under the inspiration of God, the temple will be established again for the 3rd time. At hindi na magigiba yun kahit kailan. And the Lord Jesus Christ will reign for 1,000 years. At lahat ng festival na yan, hindi na ho tayo magme-memorialize. Yan ay magiging actual na kasi may templo na siya. Nung last Friday po, tinalakay natin sa book of Micah, di ba? Ano ang sabi ni Micah when he prophesied? Lahat ng nations will go to Jerusalem. And they will be taught, ano ang sabi doon? They will be taught the Word of God. Ano po ba ang Word of God? It's the Torah. It's the Torah. All the nations of the world will go to Jerusalem, the very center of God's government. Anong dahilan ba ito sila pupunta doon? Because they will be taught the Torah. Outdated ba tayo? Makaluma ba tayo? Samantalang in the future, yan din po yung gagawin. Ituturo ang Torah. Isa-celebrate ang 7 feasts. Ipe-perform ang mga sacrifices na ito na pinag-aaralan natin. So practically, we are just preparing for the future. Konti na lang po. In chapter 47, a river flows from the temple, bringing life and healing to the land, even making the Dead Sea fresh. Imagine niyo po yung Dead Sea na yan, na pag ang tao ay tumalon, lulutang siya sa sobrang saltiness niya. Mabubuhay. Walang nabubuhay pong hayop doon sa sobrang alat. Hanggang ngayon, di pa ho nangyayari yan, di ba? Dead Sea is still Dead Sea. Pero pagdating po ng millennium, Dead Sea will be fresh.
The land in chapter 48, this is just the summary of every chapter from 40 to 48. In chapter 48, the land is divided among Israel's tribes with a central holy district for the temple, priests, and prince. Where is that? In Jerusalem. Another, worshippers must personally present offerings. Sabi po doon sa Leviticus 29, or Leviticus 7 verse 29 to 30, say to the people of Israel, a person who offers his sacrifice of peace offering to Adonai is to bring part of his sacrifice of peace offering as his offering for Adonai. He is to bring with his own hands the offerings for Adonai made by fire. He is to bring the breast with its fat. The breast is to be waved as a wave offering before Adonai. Alam mo po ba yung gagawin nila doon? Pagka maghahandog sila, bago nila handog po, tataas nila yon at wine-wave nila yan sa harapan ng Diyos. Para po sa kanilang pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. Tayo po, wala na tayong hawak na karne. Wala na tayong hawak na grain. Nakataas na lang yung kamay natin. Nagpupuri sa Diyos. Pero, bihira na rin sa simbahan yung nagtataas ng kamay. Nahihiya na eh. Nakikiramdam, tinitingnan yung katabi. Di ba? Pero, ang pagkakaiba lang po, wala tayong bit-bit na hayop. But we can do the same thing. Yung pagtaas ho natin ng kamay at pag-wave natin, yan po ay nais na makita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na tayo'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Kanya. Mga kapatid. No? At ang sabi diyan, yung worshiper, ikaw at ako, must personally present offerings. Pagbasan niyo po, ang sabi diyan, he is to bring with his own hands the offerings for Adonai. Bring it with your own hands. Your offering to the Lord. Whatever it is na ino-offer natin sa Diyos, bring it to Him with your own hands. And then you wave it before the Lord. Lord, this is yours. This is my way of thanking you for all the blessings you have given me. Ito po yung admonition ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Amen? Thank you for your attention. Kayo po tayong lahat at tayo ay umawit sa Panginoon.